Meron po tayong update sa paghahanap ni Aldrin sa kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, maisusulat na kaya ni Aldrin sa kartulina ang pangalan ng kanyang mga tunay na magulang. Isinulat ni Aldrin sa kartulina ang pinaniniwalaan niyang pangalan ng mga tunay niyang magulang na mahigit 1 dekada na niyang hindi nakikita, sina Galot at Werina na tiga Ilocos Norte. Yung kulang po, wala ka sa pamilya mo po, ma'am, na tunay. Walang nagmahal po, ma'am. Kaya pinagtagpo namin sila. Hello. Pero may ibinunyag sina Galot at Werina. Hindi mo kami tunay na magulang. Pansamantala lang daw iniwan sa kanila noon ang batang si Aldrin ni Lovely, ang talagang kumupkop ng matagal na panahon kay Aldrin na nagdala rin sa kanya sa Davao. Pinalagaan ka lang namin noon nung bata ka. Iniwan ka ni Lovely sa amin. Pero pinagmalupitan di umano si Aldrin ni Lovely. Bagay na pinapabulaanan naman ni Lovely. Minsan pagalitan ko siya kapag yung kasalanan niya hindi pa masyado mabigat. Pero pag yung katulad niya magsinungaling, kalaban ko talaga yan, kaya mapalo ko siya. Hanggang si Aldrin nagpunta sa isang shelter sa Davao City. Masakit po kasi sila yung naging buhay ko. Pinagtagpo namin sila. Sa puntong ito, ibinunyag ni Lovely ang pangalan ng mga tunay na magulang ni Aldrin, Albert at Jennifer Villaluz. Nito lang Huwebes, kinamusta ko si Aldrin kasama ang mga kinalakhan niyang mga magulang, sina Galot at Werina. Ano ramdaman mo nung nakilala mo sila? Happy na po ako dahil nakita ko na sila ulit. Kaso, hindi naman daw sila yung tunay na magulang mo, Aldrin. Parang umiiyak na lang, nalulungkot ako sa bahay. Pero minahal namin siya, ma'am. Kahit yung mga anak namin. So gusto mo kila Nanay Werina? Opo, gusto ko Tsaka po. kay Tatay Galot. Matapos naming maipalabas ang kwento ni Aldrin, nag-message sa aming programa ang posible raw niyang ama, si Albert. Hiwalay na raw noon sa asawa si Albert at meron ng 2 anak nung nakilala niya si Jennifer, ang ina ni Aldrin. Naka-duty ako sa isang pabrika sa May Kawayan. Napadaan ngayon tong si Jennifer hanggang sa nakapalagayan na kami ng loob. Ang kanilang ugnayan nagbunga, si Aldrin. Albert, buntis ako. Ilang buwan na. Akala ko kasi hindi totoo yung sinasabi niya. Hindi naman kagad ako naniniwala kasi siya palabiro eh. Hindi raw pabor sa kanya ang ina noon ni Jennifer, kaya lumayo siya. Hanggang sa pinaalala na lang ng kaibigan niya, sa'yo yun. Nabalitaan na lang ni Albert, ipinaampon ni Jennifer ang kanilang sanggol. Pinapanood sa akin yung episode. Kahawig mo eh. Hanggang nakita ko yung Lovely. Ito yun, yung kaibigan ni Jennifer. Pero nasaan na si Jennifer, ang tunay na ina ni Aldrin? Natagpuan siya ng aming team sa May Kawayan, Bulacan. Paliwanag niya, tuliro siya noon, kaya ipinaampon niya si Aldrin. Lalo pat bigla na lang daw na naglahong parang bula ang ama nito. Ipinagkatiwala raw niya ang bata sa dati niyang nakatrabaho sa isang soft drinks company na ang pangalan Lovely. Tiniis ko na lang. Kaya naisipan ko na doon muna kay Lovely si Aldrin kasi wala naman po ako masuporta. Binalikan daw ni Jennifer sa Pampanga si Lovely para kunin sana ang kanyang anak. Pero wala na sila doon. Bakit kayo lumayo? Yun lang akin eh. Ang ganda ng usapan natin, Love. Sabi mo sa akin na alagaan mo mabuti, yun pala sasaktan mo lang. Makalipas ang maraming taon, muling nagtagpo sina Jennifer at Albert. Diyan ba si Jennifer? Ano ba nangyari dun sa bata? Hindi ka na kasi nagpapakita sa akin nun eh. Gusto ko lang magkaroon ng closure kung akin ba yun.
100%. Sa'yo talaga yon, wala na iba. Yung ginawa mong pagpapaampun dun sa bata, Hindi pampun pa, mga paalaga lang yun. Ang usapan namin ni Lovely, siya lang talaga mag-aalaga. tinakas niya yung bata, inilayo niya. Oo, nilayo niya sa amin. Wala kayong Sa akin. communication? Wala na. Alam sa'yo yun? Wala na. Pero ganun pa man, nandito na to, gusto ko magwala tayo sa ng loob kasi para sa tayo may pamilya. Pasensya ka na kung hindi ko inako agad yung responsibilidad bilang ama ni Alvin. Pass na yon. Gawin na lang natin yung para kay Alvin. Samantala, sa harap ng kinatawan ng shelter, ipinaalam na namin kay Aldrin ang mga nakalap naming bagong impormasyon. Meron kasing lumapit sa amin. Meron siyang gustong ipahatid sa yung mensahe. Aldrin, ako yung ina mo. Pasensya ka na hindi kita naalagaan kasi nakikitira lang ako. Sana patawarin mo ako. Pasensya ka na kung hindi mo nasilayan yung ama mo na habang lumalaki ka. Ano masasabi mo doon, Aldrin? Masaya din ako dahil nakita ko sila. Para mas sigurado tayo, andito si Lovely kasi siya nakakaalala nung mukha nila talaga eh. Sigurado ka? 100%? Paano mo nasisiguro? Oo, kasi matalik kami magkaibigan ni Ate Jennifer. Ang hindi alam ni Aldrin, nung mga oras na yon, naroon din ang kanyang mga tunay na ama't ina. Ito daw yung mga tunay mong magulang, Aldrin. Ito yung tatay mo. Pasensya ka na pinalagaan kita kay Lovely. Kasi nagtatrabaho kasi ako noon eh. Pero nakikitira lang din ako noon, nak. Pero ito na, nakikita na tayo. Gagawin ko. Yung hindi ko nagampanan sa'yo nung maliit ka pa. Huwag ka na mag-alala. Andito na ako. Andito na kami. Masaya na po ako talaga dahil nakita ko na po si Mama at si Papa po. Ang malaking tanong ngayon, sino kaya ang pipiliin ni Aldrin na samahan? Yung mga una niyang pinakay na hanapin o yung mga tunay? Alin ang mas matimbang? Para magabayan siya, kinausap siya ng kinatawan ng shelter. Ano ho ba kaya ang magandang gawin sa ganitong sitwasyon na we have two sets of parents now? Kailangan niya ng social service intervention. Dapat meron kaming maibigay sa kanyang self-enhancement to become a strong person na matanggap niya ang lahat na ito, ma-absorb niya. Pwede siyang tanungin kung sino ang gusto niyang samahan? Kung papiliin lang, pero sa desisyon na i-let go siya ng institution, hindi pa. pwede. Ang kanyang desisyon ngayon, isusulat din daw niya sa kartulina. Sana kami ang piliin niya ngayon dahil kami ang nag-alaga ng bata. Handa kaming itaguyod ang kailangan niya. Kinakabahan. Kami dapat ang piliin niya kasi ako yung nagluwal sa kanya. Diyan na ako uwi sa Kaninong pamilya? Jennifer Villalos at kay Albert ng papa ko. Nay Werena at Tatay Galot, kahit hindi kayo po ang pinili ko, mahal na mahal kahit hindi niyo ako tunay na anak. Minahal din niyo ako ng kusang loob po. Masakit man pero tanggap ko na kasi andito na yung mga magulang niya. Babawi ako. Gagawin ko sa iyo yung pagkukulang kong bilang ina. Nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-usap si Jennifer at si Lovely. Maraming salamat, Love, sa pinalaki mo si Aldrin. Ginawa mo na dapat ako ang gagawa. Maraming salamat, Love. Kinabukasan, sinamahan ng aming team si Aldrin sa isa pang psychologist para magabayan siya sa panibagong yugtong ito ng kanyang buhay. Sa isang bata, pag nalaman na nabuo ka, pwedeng sabihin mo na maiiyak ka dahil sa sobrang saya. This is something called a positive stress. But let it be known na bubuo yung personalidad niya on how he will be able to grow maturely.
Sa mahabang panahon, naghanap si Aldrin ng pagmamahal mula sa mga magulang. Ngayon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 ang kanyang mga nahanap. Hindi na siya nag-iisa. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.